Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, yung pork barrel po ng magpinsan, magkamag-anak po pala, si Sandro Marcos at si Martin Romualdez, halos umabot pala to ng 30 billion. So, ang tanong dito, bakit pinayagan ni Bongbong Marcos? So, ibig sabihin, kinukonsinti talaga ni Bongbong Marcos yung mga magnanakaw sa gobyerno na nakawin yung pondo ng bayan. So meron pa silang mga modus dito na itinatago, pero yung pagtago ng pondo parang pinapakita lang na basta ito may tatak Marcos, pwedeng magnakaw. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda. Ayan ang pork barrel king, grabe. Tinan mo, itsura pa lang, oh. Parang kakanta ng pyramid! Ba't ganyan itsura niya, no? Sorry hindi ko naman nilalait, ha. Walang kasamang panlait to, ha. Nagsasabi lang ako ng naoobserbahan ko. Pero itsura niya, itsura ng mga tomboy, no? Na may NMAX. Diba? Ganyan itsura ng mga yun, eh. Sorry, ha. Walang panlalait doon. Okay, inaano ko lang kasi baka mamaya tomboy pala to, hindi natin alam. Ako nagtatanong lang, ha. That is just a question. I'm not insinuating anything, I'm not insulting him. Para lang tama yung ano ko. Baka mamaya kasi tama lang yung ano ko, yung bagang pag-address ko sa kanya, 'di ba? Kasi baka magalit 'yan pag tinawag kong boy o ano, 'di ba? Hindi natin alam. Kaya nga... So, ibig sabihin ba kailangan pa magpa-gender reveal to? It's either kulay pink or kulay blue. Ganun ba yun, Banat Bay? Kaya nga, ako nagtatanong lang, ha? Pareho ba tayo ng obserbasyon? Tatanong ko lang yung mga audience natin na nanonood. Pareho ba tayo ng obserbasyon na parang mukhang tomboy si Sandro? Ako nagtatanong lang, ha? Eto tanong lang. Seryosong tanong ito, ha? Seryoso ito. Kasi baka mamaya may mali lang sa pananaw ko pagtingin ko. Diba? Report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Grabe. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo. Nako, ayun na naman siya. Kasalanan ni Duterte kung bakit malaking allocation nila. Sigurado tayo dyan, kasalanan ni Duterte yan. Alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. Grabe, no? Ang tawag pa nila doon, ha? Sa ganong klaseng sistema, eto, nakita nyo yan? Grabe, no? Oh, ayan, no? Ang tawag pa nila dyan, yung, ano ba yan? Ulitin natin, yung allocation budget calling for DPW8, ha? Baseline, balance, manage. Oh, BBM. Talaga, tangin na. Yan ang tinatawag na kapalan na lang talaga ng muka. Proud pa. Ganun eh. Ayan na. Hindi ako nagsabi niyan, ha?
kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na Baseline, Balance, and Managed Formula. Bago! So, yung allocation o yung pork barrel na tinatawag ay tinawag nilang BBM. Putang ina. Sorry ha, sorry. Ayoko na magmura pero ito yung tinatawag na habang gumagawa ka ng kasalanan, proud ka pa. So parang ganito ang nangyayari. Once na tinagyan na nakapangalan kay Bongbong Marcos, parang lumalabas pwedeng nakawin. So yun yung pinaka-go signal na ganun kalaki yung pwedeng nakawin kapag nakatag kay Bongbong Marcos. Ngayon, ang dating din parang ganito rin. Kay Bongbong Marcos, inaprubahan niya yung ganyang klaseng parang code name siguro, di ba? Parang gano'n, no? Pangalan sa program. Dahil nga lutang, iniisip niya, uy maganda. Dahil nakapangalan sa akin, so lahat ng project na dadaan doon, ilalabas parang ako ang may gawa. So, hindi niya alam dahil nga lutang. So, ginagamit na pala yung pangalan niya na, kumbaga, yun yung pondong pwedeng nakawin kapag nakatag sa pangalan niya. So, nagigit niyo ba? Parang, parang, ang nangyayari ito yung mga pera na allowed nakawin. So, parang, yun nga, kinonsinti nga ni Bongbong Marcos. Diba? Na ipanakaw yung pera ng taong bayan sa pag-approve nitong pangalang BBM na kung ano man tawag yan, nakalimutan ko. Basta yung management ni natong DPWH. So, nakakatawa na imbis na, alam mo sabi nga ni Banat Bay dito imbis na ikahiya mo yung pagnanakaw, dito, proud na proud pa sila na ninanakaw nila yung pera ng taong bayan gamit yung pangalan ni Bongbong Marcos. Habang alam mong may nangyayaring hindi tama, dahil sabi na Supreme Court, bawal ang pork barrel Alam mo nang mali, pero proud ka pa. Saan ka pa? Only in the Philippines. Sa ibang bansa, kinahihiya na pagka konting pagnanakaw lang Alam nyo ba, ito mga kababayan, makinig kayong mabuti. Ito, napanood ko talaga ito. Ito ay isa sa mga findings sa Japan. Okay? Sabi doon, bakit hindi nawawala yung mga cellphone pag ipapatong? Kasi ganun doon Gusto mo i-reserve yung seat mo? Halimbawa, papasok ka sa Starbucks at gusto mo i-reserve yung seat mo, iwan mo cellphone mo. Ito, totoo. Ito sinasabi ni Banat. May napanood akong ganyan vlog na talagang hindi mawawala yung gamit mo kapag pumasok ka sa isang establishment. Especially mga ganyang iiwanan mo para i-reserve yung isang pwesto. Iwan mo yung cellphone mo, hindi mawawala. Parang ang dating kasi nun, sagot yata ng store o ng tindahan, once na may mangyari o may mawalang gamit doon, sasagutin ng store owner. At the same time, yun nga, talagang napaka, may yung honesty sa kanila. Grabe. Na to the point na talagang magiging confident kang iwanan yung gamit mo. Walang pipitik yan unless nandyan ang mga Pilipinong opisyal ng gobyerno. Pero pag walang pipitik yan. Kasi iyang cellphone mo is a sign of preserving that seat para pag bumili ka, hindi ka nakatayo, hindi ka nakakaistorbo. So uupo ka ngayon. Ganon. Sa mga tanong ko nga sa mga Japanese friends ko, mga sacho natin dyan, sabi ko, bakit hindi pinipitik yan? Bakit tapos sa taxi, pag may sukli, talagang kahit 100 yen, isosoli sa'yo yan. Diba? Kahit ganyan lang, isosoli sa'yo yan. At kahit sasabihin mo, no thanks, tatanggi yan. Diba? Bakit? Kasi sa kanila daw ang prinsipyo, kailangan deserving ka. You deserve that kind of, hindi ka para bagang, hindi, kinakuha ko to out of not working for it, parang ganun. O hindi mo diniserve. Doon sa kanila, ganun sila pag hindi deserve, hindi nila kukunin kasi kahihiyan yun. Di ba? Parang hindi sa kanila honorable yung ganun.
Sa atin, hindi mo na nga deserve. Pag nanakaw na nga, ilalagay mo pa pangalan mo. 'Di ba? O ito, pangalanan nyo na yung BBM. Ha? Pangalanan nyo na yung balance. Ayan o. Ang linaw o. Baseline, balance, manage. Pinilit talaga ang BBM. Walang Parang kinonsinti, yun ay niyan, bottom line yan, kinonsinti ni Bongbong Marcos, tapos nilagay niya pa ng pangalan niya. So, ibig sabihin talaga, itong gobyerno natin, pabor sa mga magnanakaw. Kaya marami ang ayaw na makabalik ang mga Duterte, dahil yung mga magnanakaw, walang kikitain kapag naupo si Sara Duterte. Walang kwenta Ayan walang kwenta yung pangalan na baseline, balance, manage. Anong klaseng yan? I mean, halimbawa, di ba, BPI, Bank of the Philippine Island, talagang bagay. BDO, Banco de Oro, di ba? Alam mo yon, yung talagang tama. Dito, parang nakaisip lang. Basta, ipilit natin BBM. Balance, anik-anik, at saka baseline, balance, management. Bahala na si Batman kung anong susunod na mga words dyan. Basta lang maipilit natin. Ganun sila ka-proud sa katarantaduhan nila. Only in the Philippines. Ang si former DP. Correct. Only in the Philippines na yung mga magnanakaw nakabarong, hindi kaagad nakukulong. Pero kung ang magnanakaw ay nakasando, nakatopless, alam niyo yung kitang-kita mo kaagad yung kahirapan ng buhay. Kapag yan ay napaginalaan, kulong kaagad. Pero kapag ikaw ay nakabarong, magnanakaw ka, hindi ka kaagad makukulong. Only in the Philippines. Former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa district. From the President's Budget yan, Ladies and gentlemen, 30 billion ang allocable ni Sandro at ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Sipin mo, sa 2 congressman pa lang yun. Meron pang ibang congressman na nasa top 10, ang allocable more than 10 billion. So imagine mo na lang yun, nasa 100 billion po. Yung allocable na yan. At galing yan sa Office of the President. Tapos sasabihin nyo, walang kinalaman ng Presidente sa nangyayaring nakawan dito sa bayan natin. Kaya yung mga bulag dyan, magising, dilat nyo na yung mata nyo, natutulog pa kayo, lutang pa kayo, gising-gising naman. Ninanakawan na tayo ng harap-harapan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pero ang nakikita nyo, si Marcos pa na pinakamalinis. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.